Pagka-graduate ng UP, 3 taong naging empleyado sa malalaking kumpanya sina Chrissy, Charlene at Tanya, mga magkakasosyo sa Cerealicious. Nakakita kami ng magandang business concept. Actually, galing pa ngang Amerika. Yung cereal bars na pag-usbong nila sa maraming lugar sa States. Naisip namin, magandang dalhin na rin dito sa Pilipinas para ma-Filipinize yung konsepto ng pagkain ng cereals outside of home. Maganda ang kanilang sweldo noon na naglalaro sa 15,000 hanggang 30,000 pesos kada buwan. Pero inasam nila na magkaroon ng mas malaking pagkakakitaan. Siguro kasi pag nagtrabaho ka talaga, like yung parents ko, di ba, both professionals, masaya naman sila sa buhay nila, masaya naman kaming lumaki, nakapag-provide sila. Pero hanggang doon lang. Kasi syempre, ang exponential return ng finances, hindi mo din matagal or mga 30 years bago mo ma-achieve kapag may corporate job ka. Pag negosyo kasi, kapag napalago mo agad yung negosyo, parang automatic na iikot na yung pera tapos makakapag-invest ka sa ibang paraan. Ngayon, 11 na ang branches ng Cerealicious sa 2 taon nilang pag-ooperate. Ang Cerealicious ay bagong mukha ng pagninegosyo sa bansa kumpara sa dating nakagawian. Medyo din tayo kasi conservative din tayo. Yung mga magulang, ang pangarap nila sa kanilang mga anak, hindi makapagtayo ng business Ang pangarap nila makatrabaho sa isang kumpanya na stable. Ayon sa NSO, 35.8% ng mga empleyado ay nagsisimula na magtatag ng sarili nilang negosyo. Ngayon, ang small to medium enterprises o SMEs kung saan kabilang ang Cerealicious ay bumubuo sa 99.6% ng lahat ng rehistradong negosyo sa bansa, kumpara lamang sa 0.4% ng malalaking negosyo. Pero konti pa rin na naglalakas loob magtayo ng sariling business. Ang Cerealicious pa lamang, umaabot na ng 800,000 pesos ang panimulang kapital. Tila napakalaking halaga. Idagdag mo pa dito ang mga risks o panganib na kasama sa pagninegosyo.